Yan. Samantala, ihanda na po ninyo ang inyong banal na lang sa buhay, banal na tubig ng buhay, at tayo po'y mananalangin pagkatapos po naman ang mahalag mensahe ng ating pinakamamahal na si Elder Ver. Ang sabi ng Mateo 7:13-14, sa makipot na pintuan kayo pumasok, pagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan, patungo sa kapahamakan, at maraming dumadaan doon. Samantalang makipot naman ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, at kakaunti ang nakakatagpo noon. Napakalinaw po ng gustong ipayumatig ng Biblia. Dapat kang magtiis kay Kristo para sa kaligtasan mo, at dalawang bagay lamang ang dapat mong gawin. Kung talagang gusto mo si Kristo, kung talagang iniibig mo si Kristo, una, manampalataya ka kay Kristo at magtiis alang-alang kay Kristo. Kung talagang ibig mong maligtas, gusto mo ng kapatawaran, gusto mo ng langit, gusto mo ng pag-ibig, gusto mo ng kapangyarihan at kapayapaan, kapatid, makukuha mo at ipagkakaloob sa iyo ang lahat ng ito. Pero, merong isang malaking pero. Kasama ng mga ito, ang ating pribilehiyong magtiis. Sabi ni Apostol Pablo, Filipos 3:10, ang tanging hangad ko ngayon makilala si Kristo at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanyang pagkamatay, sa pag-asang ako man ay muling bubuhayin. Mga kaibigan at mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo, ay nagtiis. Hinamak siya at hindi inunawa ng kanyang mga kababayan sa Bethlehem. Tinungayaw at inalipusta, samantalang sa Getsemani ay nangyari ang napakapait na pagsubok sa Panginoong Jesucristo. Pagkat dito siya'y sinuntok, hinampas, sinampal at dinugan sa mukha, at ang pinakamasakit ay ipinako sa krus. Pero ang Panginoong Jesucristo ay nagtiis alang-alang sa iyo. Mga kaibigan at mga kapatid, ang hirap na ating dinaranas ngayon bilang mananampalataya kay Kristo ay napakaliit lamang, katiting lamang kung ating iahambing o ikukumpara sa mga kahirapang naranasan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi naman ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto 4:17, ang magaan at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaibigan ko na nakikinig ngayon, kung ang ibang tao ay naniniwalang ang buhay na ito ay walang kabuluhan, sa dahilang maraming problema, maraming pagdurusa, maraming kaguluhan, maraming sakit at karamdaman, sa atin namang mga back to Christ ay malaki ang pagkakaiba. Bakit? Pagkat nalalaman natin may magandang balangkas o plano at layunin para sa ating kanyang mga anak, ang ating Ama, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo. Opo, sinabi niya sa aklat ng unang Korinto 10:13, napakaliwanag, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na subukin kayo ng higit pa sa inyong makakaya. At kalakip ng pagsubok na yan ay ibibigay niya sa inyo ang paraan para yon ay inyong mapagtagumpayan.
simula siya ang Verbo. At ang Verbo ay suma sa Diyos at ang Verbo ay Diyos. Ang pinakamakapangyarihang Diyos ng mga Diyos, Jesucristo. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ka ng mga Panginoon at Hari ka ng mga Hari. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Nanupat ang langit ng mga langit, siyang iyong tahanan. Ikaw ang walang dungis at kapintasan at ikaw din ang nag-iisang pinakabanal at pinakasagdal na Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na walang katulad at hindi matutularan. Na ikaw rin ang walang kapantay at hindi mapapantayan magpakailanman, sapagkat ikaw ang walang simula at wala rin katapusan. Ngunit bumaba ka dito sa libutan nagkatawang tao, sa pinakamababang uri na pamumuhay. Ikaw ay nagdusa at nagpakamatay upang mabawi lamang kami mula sa tiyak na kamatayan. Kaya ikaw, Jesucristo, ang aming tagapangalaga, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi, pinakamabisang gamot sa lahat naming karamdaman. Ikaw ay nasubukan na ng libu-libong henerasyon sa apat na sulok ng daigdig. At nang dahil sa iyo, ang kamatayan ay wala na bisa. Sapagkat ikaw ang pinakadakilang tagapagligtas noon, ngayon at magpakailanman, sapagkat ikaw ang buhay na walang hangganan. Kaya kami po ay umaasa na kami ay iyong ipagtatanggol sa lahat ng uri ng mga sakuna o kapamakan, at sa biglang kamatayan at sa lahat ng masasamang tao, lalong-lalo na sa mga taong lumalapastangan at nagnanais ng aming buhay, dahil sila ay nagagalit sa amin sapagkat sinabi namin ang katotohanan na ikaw ang aming pinakamakapangyarihan na tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na may-ari na walang katulad, walang kapantay, walang katapat, katakataka, kahanga-hanga, kamangha-mangha, kagilagiralas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal, at kagilagilabot na kapangyarihan, upang wakasan, tunawin, durugin at pugsain ang kapangyarihan ng dyablo na lumalaganap at namiminsala nitong kapanahunan ngayon. Sapagkat ikaw lamang, Jesucristo, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na kayang makapagbabago ng aming landas at sa takbo ng panahon. At ikaw lamang, Jesucristo, ang may mapagmahal na puso na kaya mong patawarin ang napakarami naming kasalanan. Kaya sana po, Jesucristo, kami ay magkakaisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig, upang kami ay maligaya na maglilingkod sa iyo, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasagdal na Panginoong Jesucristo, mula ngayon at magpakailanman sa aming buhay. Amen. Buhay na si Kristo. Buhay na buhay. Wala na po tayong panahon. Sa pangalan ng tunay nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng tunay na sugo, Don Edmundo Makasalig-Lahi, sa pangalan ng kanyang kanang kamay, ang sisiw ng Haring Agila, ang ating pinakamamahal na si Elder Ver. Ito po naman ang inakay ng sisiw ng Haring Agila, si Brother Ruel, kasama si Brother Dingdong. Hanggang bukas, maraming salamat, magandang umaga, mabuhay tayong lahat, mga pinagpalang lingkod ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukistong pinaka makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang mga paghihirap, hindi ko makakalimutan. Dahil iniibig niya ako, kung kaya inaawitan ko siya. Buhay na si Kristo. Buhay na si Kristo. Na magkamatay lamang siya. Upang mabawi niya ako. Nabuhay siyang magiging at tumahal sa aking puso. Siya ang tagapagligtas, ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Walang sapat na kaya.